Welcome po sa bawat isa. Ang atin pong paksain ay ito po yung pagtatapos natin sa Aklat ni Juan. Yan po, dyan po tayo hango ng ating pangaral at dyan po din tayo kukuha ng ating pagbasa. Sa John 9, verses 35 to 41. At babasahin ko po ito sa King James Version. Beginning 35. Jesus heard that they had cast him out, and when he had found him, he said unto him, Dost thou believe on the Son of God? He answered and said, Who is he, Lord, that I might believe on him? And Jesus said unto him, Thou hast both seen him, and it is he that talks with thee. And he said, Lord, I believe. And he worshipped him. And Jesus said, For judgment I am come into this world, that they which see not might see, and that they which see might be made blind. And some of the Pharisees which were with him heard these words, and said unto him, Are we blind also? Jesus said unto them, If you are blind, you should have no sin. But now you say, We see. Therefore, your sin remains. May the Lord add his blessing upon the reading of his word. Ito pong ating binasa ay may kinalaman sa spiritual blindness. Kung maalala po ninyo doon sa nakaraan na huli kong pangaral, ay ang naging paksain natin ay sa verse 38. And this time ay magsimula po tayo sa verse 39. At pinamagatan ko po ito na Jesus, the light and the judge. At bago po iyon, ay may nakaagaw po ng aking pansin doon po sa isang column ng The Daily Digest na ang pamagat po ay The Badyaw. These people have a genetic mutation allowing them to live in the sea. Ayon po sa column na ito, the Badyaw have developed an extraordinary diving ability and can spend 13 minutes submerged at depths of up to 60 meters, explains National Geographic. Napakapambihira po ito sapagkat yung siguro maka 2 minutes, 3 minutes, matagal na po yun na nakain sa ilalim ka ng tubig na hindi huminga, di po ba? And yung 5 minutes na deprive ng oxygen, ang iyong katawan ay pwede na po itong mag-uwi sa brain dead. Pero kakaiba po ito sa mga badyaw. Ang sabi pa rito, with such ingenuity, the researchers suspected the badyaw of having a biological advantage and decided to study one organ, in particular, the spleen. So yung pong spleen, yun po yung matatagpuan sa bandang taas, no? Bago, kumbaga sa ilalim ng ating pong baga. The spleen controls, stores, and destroys blood cells about the size of a fist. It is located in the abdominal cavity just below the lungs. When we dive, it functions like a biological scuba tank, increasing the availability of oxygen, according to the BBC. After measuring this important organ, the researchers found that it was 50% larger among the Badyaw than among their agricultural neighbors, the Saluans, who live on dry land and only enter the water occasionally. As the Badyaw, dito po, nakita natin na ito pala yung sikreto ng mga Badyaw. Malalaki pala yung kanilang spleens. Sabi ay mas malaki pa ng 50%. Kung paano ang mga badyaw ay nangailangan sila ng largest spleens to last longer underwater, lahat po ng tao, including the badyaw, need greater than themselves to get either to heaven or hell to last there for eternity. And there's no one greater than all besides the Lord Jesus. He is the God-man who gives the verdict for every one of us. Ngayon, gusto ko lang pong ipapansin sa inyo na ang sabi po ng ating Panginoon sa verse 39, For judgment I am come into this world. Sa Michelson's Enhanced Strong Dictionaries, ito po ay driving salita na krima. Yung daw pong krima, kung ililiwat po yan sa English ay a decision. The function or the effect for or against crime. Sa King James Version, karaniwan po itong isinasalin bilang avenge, condemnation, damnation, plus go to law or judgment. Ang Thames Greek Lexicon ay nagbigay ng ganitong definisyon. The judgment which is formed or passed by God through what Christ accomplished on earth. Doon po sa John 9:39. So, binigyan ko po ng highlight itong judgment na sinabi ng Panginoon because Jesus is both God and man. And so, He is the perfect judge of mankind. At dahil dyan, His judgment will be fair and perfectly just and not subject to appeal. Ayan po mababasa natin sa Acts 17 verse 31. And we can be assured that Jesus is a fair judge at isasagawa lang niya yung kanyang paghatol ayon sa kanyang karunungan at pagiging matuwid. Pero di ba, sabi sa John 3:16, no? Ay ang Panginoong Hesus ay pumunta sa mundong ito upang iligtas yung mga naglalagak ng kanilang tiwala sa Kanya.
yun po yung haplang ng katotohanan. Sapagkat, ang kanyang pagparito ay nagdala din ng judgment. Gaya ng sinabi niya dito sa verse 39. Through His death and resurrection, Jesus brought judgment to Satan. Yan po ay nasa John 12:31 hanggang 33. At karagdagan pa rito, ang mga hindi mananampalataya sa bandang huli ay hahatulan ng ating Panginoong Yesus. Alam niyo, yung mga human rulers, yung mga judge ng mundo ito, kapag po sila humahatol, kalimitan, they judge unfairly. At ang hinahanap lang nila yung ma-fulfill yung kanilang mga sari-sariling agenda. Pero ang Panginoong Yesus, sa usapin ng moralidad, sa usapin spiritual, siya po lamang ang judge. Sila mahatol sa mundo ito, pero ang pagiging hukom ng ating Panginoon ay sa mundo ito, tungo doon sa tinatawag nating aplikasyon maging sa kabila. Pero ano ba ang iniiwan nito sa atin? Yamang nalalaman natin na meron tayong isang matuwid, matalinong hukom na tama lamang ang kanyang paghatol at hindi mo maka-question. Ito ay nagtuturo sa atin na huwag tayong magsasalita ng masama sa ating kapwa o sa bawat isang mananampalataya. We ought to refrain from slandering one another. At din po naman ay malinaw na nahayag sa mga talataan ng Biblia. Sa pong example natin ay yung sa Santiago, sa James chapter 4, verse 11 to 12, Santiago 4, 11 hanggang 12. Ano ito po ibabasahin ko sa ang salita ng Diyos Contemporary Version. Ang sabi dito, mga kapatid, huwag ninyong siraan ang isa't isa. Ang naninira o humahatol sa kapatid niya ay nagsasalita laban sa kautusan at humahatol sa kautusan. At kung ikaw ang humahatol sa kautusan, hindi ka na tagatupad nito, kundi isa ng hukom. Ngunit ang Diyos lang ang nagbigay ng kautusan at siya lamang ang hukom. Tanging siya ang may kakayahang magligtas at magparusa. Kaya sino ka para husgahan ang kapwa mo? Yan po ang iniiwan sa ating aplikasyon ng katotohanan ito. And if you do otherwise, you would not escape the judgment of God. Yan po ay sinabi mismo rin ng ating Panginoong Jesucristo sa Mateo 7:1. Ngayon, ang mensahe po na nais iparating sa inyo ay ito. The Lord Jesus came into the world to seal its fate as being its judge and savior. Kaya naparito sa mundo ang Panginoon upang seluhan ang kahinatnan nito bilang ang Panginoong Yesus ang hukom at tagapagligtas ng mundo. Parang mahirap i-reconcile, pero yan po ang dalawang function ng ating Panginoong Yesus sa pagparito niya sa mundo. Anyway, yung ating mensahe na the Lord Jesus came into the world, ito po ay something in question pa rin sa mga ilan. Lalo na yung dahilan ng kanyang pagtungo rito to seal the fate of the world as the Lord Jesus being the judge and savior of it. Pero yung malinaw sa Bible na yung origin ng ating Panginoong Yesus is not from this world. He was just given a body when He entered into the world. Yan ang sinasabi sa atin sa Hebrews chapter 10, verses 5 to 7. Nung kinakausap nung anak, ng Panginoong Yesus, kinakausap niya yung ano. Nasabi niya, siya yung tumugon sa covenant of redemption. No? Na, narito ako, sabi ng Panginoon, sa Panginoong Yesus, no? Upang tuparin o sundin ang iyong kalooban. And sabi doon, nang papasok na sa mundo, ang anak, ipinaghanda siya ng katawan. Isabi niya sa ama, isang katawan ay ipinaghanda mo sa akin. Ang sinasabi sa Hebrews 10. Jesus would not compromise on this fact, however offensive it may be to others. Kasi yung siya galing doon sa langit, na siya ay hindi talaga taga-mundong ito, yun po ay hindi matanggap. Kahit nga po nung panahon na siya nangangaral, doon sa John 6:60 hanggang 62, sinabi na doon na siya yung tinapay ng buhay na bumababang galing sa itaas, bumababang galing sa langit. Yung origin, yung siya yung tinapay ng buhay, hindi nila matanggap. Yung origin ng tinapay, hindi nila matatanggap na siya galing sa langit, di ba? Offensive po yun. Kaya hindi niya po ito compromise ang katotohanan na yun. Kaya nga po, yung Christian churches throughout history, they embraced this fact until others deviated from it by false teachers. Gaya ng INC. Ang INC ay hindi sila naniniwala na ang Panginoong Yesus ay nagkatawang tao. They belie the doctrine of incarnation. Yun po yun. Yung incarnation, yung aral doon, yung Diyos ay nagkatawang tao. Some teach that Jesus was not real. Parang phantom lang siya or hologram. Others teach that He was just a man and not God-man. Pero meron pong warning sa atin, ang Apostol Juan sa kanyang sulat. Sa chapter 4, verse 1 to 4, ang sabi po niya ay ganito, mga minamahal, huwag kayong basta maniniwala
sa mga taong nagsasabi na ipinangangaral nila mula sa banal na espiritu. Sa halip, alamin muna ninyo kung nagmula nga sa Diyos ang itinuturo nila. Sapagkat marami ng buwad at sinungaling na propetang nagkalat sa mundo. Sa ganitong paraan ninyo malalaman kung ang espiritong sumasa kanila ay mula sa Diyos. Kung kinikilala nila na si Jesucristo ay naging tao, ang Diyos mismo ang nagsugo sa kanila. Ngunit, ang hindi kumikilala na si Jesus ay naging tao, ay hindi isinugo ng Diyos, kundi ng espiritu ng Antikristo. Narinig ninyo na darating na ang Antikristo at narito na nga sa mundo. Ngunit, mga anak ko, kayo sa Diyos at napagtagumpayan na ninyo ang mga huwad at sinungaling na propeta. Dahil ang espiritong nasa inyo ay higit na makapangyarihan kaysa kay Satanas, na siyang naghahari ngayon sa mga makamundo. Although nabigyan na natin ng emphasis yan, ng paghahari ni Satanas sa makamundo, pero yung gusto ko lang bigyan ng pansin yung paturuan ng pagkilala kay Kristo, siya ay naging tao. Doon pa lamang po, sa English na, has come in the flesh. Ito'y nagbibigay sa atin, no, ng implikasyon. Kaya na, pinag-uusapan natin yung implikasyon, ano? Pero may obvious na implikasyon po talaga ito. Yung explicit, ano yun? Implicit, ano po yun? Na, hindi talaga siya taga-mundo. Ang tao, hindi mo sasabihin, naging tao. Kung ba sabihin mo sa ano, alam mo nung ako'y naging tao. Sino lang ka naman talagang tao, di ba? Origin mo tao. Walang gano'n sa tao. Pero sa ating Panginoon sa Kristo lang ginagamit. Yung salitang naging tao. Yun yung diwa ng incarnation, pagkakatawang tao. At marami naman talaga ng mga supporting verses dyan. At kahit siya, ay nagsalita. Sabi nga niya, doon sa John 6, yung binanggit pa rin na, ito ba'y nakaka-offend sa inyo? Gaano pa kaya kung sabihin ko sa inyo, gaano pa kaya, namakita pa lang niya sabi niya, gaano pa kaya namakita ninyo, ang anak ng tao, kumutukoy sa kanya, na umaakyat sa kanyang pinanggalingan. Offensive yun, di ba? Kung makita nila, kung nasaksihan sana nila, doon sa may bundok na Olivo, di ba, na pinakausap ng Panginoon yung mga alagad, at nasaksihan nila na siya umaangat na, no? Patungo sa kalangitan. Offensive po sa iba yan. Pero sabi dito, sa ating message, the Lord Jesus came into the world. Ngayon, ang tanong nga ito, how does the world being defined in the message statement? Ano ba yung word na tinutukoy dyan? Well, kung ang tatanungin natin ay ang si John, ay para sa kanya, ito ay yung wicked world or world in its wickedness or sinful humanity. Ngayon, doon sa world, ito ay tumutukoy sa dalawa. Kung ito ay tumutukoy sa moral sense, may dalawa pong pinatutungkulan ang world. Una, people who are spiritually blind and would remain spiritually blind. At pangalawa, people who are spiritually blind and would receive spiritual sight. So yung pong people who are spiritually blind and would remain spiritually blind, yan po ay kasama na ng question number 2. Yung sa John 9:39 sa New King James Version, ang sabi rito ay, and Jesus said, for judgment I have come into this world, but those who do not see, meron siyang sinasabing mga tao, may pinatutungkulan siya. Sa sino yun? Those who do not see, ano mangyayari sa kanila? May see. And that those who see, so may isa pang grupo ng tao sa world, those who see may be made blind. Ano po yun? Parang nakaka-shock. Yung pagpunta niya sa mundong ito, yung sa pangalawang statement niya, pagpunta niya sa mundong ito, yung nakakakita, ay mabubulag. Talagang maganda pang tatanggapin, no? Na yung mga hindi nakakakita, makakakita. Pero yung nakakakita, bubulagin pa, ay para pong shocking, di po ba? Pero ang Panginoon po ay gumagamit siya ng figure of speech na tinatawag pong pun. P-U-N. Pan, para sa English. O sa Tagalog. Pero pan po yun din, no? Pag yun yung ika na ay ipopronounce, no? Pan. Pero originally, pun, no? Sa pinanggalingan nitong salita. Ang pun po, or pan, is also known as a play on words. A pun is a figure of speech that uses words that sound similar or identical but have different meanings. Puns are usually intended to be funny, but in literary works, they can sometimes serve a serious purpose. Doon po sa sinabi ng Panginoon, gumamit siya ng figure of speech na fun. Pero isa pang figure of speech ang ginamit niya rito, yung ellipsis. So, dalawa pong figure of speech. Yung ellipsis, ang ibig sabihin ng ellipsis ay the omission from speech or writing of a word or words that are superfluous or able to be understood from contextual clues. It is the omission of one or more words that are obviously understood but that must be supplied to make a construction grammatically. Alin pong tinutukoy ko po rito na ginamitan ng ellipsis? Ito pong, and that those who see may be made by. Ano pwedeng inalis dyan? Yung, that those who claim to see. Para maintindihan. Yun ang inalis doon. And those who claim to see, but in reality, they really do not see.
Ang pinag-usapan dito ay spiritual blindness. Okay? Kaya that those who do not see, spiritual po yun, may see, spiritual pa rin. And that those who see, no, who claim to see spiritually. Okay? May blind. So, ang mga nawala po doon, yung spiritually, no? Yung spiritual seeing, at saka yung claim. Yun ang mga pwedeng isusupply dyan. Pero sa paggamit ng ellipsis, wala na po yun. Pero maintindihan mo naman. Dahil pag niliteral mo yan, hindi mo po yan maintindihan. Kasi nga, gumagamit ng figure of speech. Yung statement ng ating Panginoon, hindi po nagko-contradict doon sa John 3:16-17. The reason for our Lord's coming was salvation. But the result of His coming was condemnation of those who would not believe. Kagaya po yan ng araw. Yung araw, yan po ay nagbibigay ng kagandahan doon sa mga binhi, sa mga seeds. Kasi susupling ang mga seeds. But yung araw din, ang nag-expose doon sa mga nakatagong mga makamandag na ahas. Nakatago doon sa mga singit-singit ng mga bato. Ito po mga religious leaders doon sa ating binasa, hindi naman talaga sila nakakakita. They were blind and would not admit it. Therefore, the light of truth only made them blinded. And the point is that the Lord Jesus is the judge to those who are predestined to eternal damnation. Yung po mga tao na yan na tinutukoy ng ating Panginoon na those who see may be made blind, sila po iyon na predestined to eternal damnation. Kasi active po itong ginawa ng Panginoon. The reason of His coming, di ba? Upang yung mga nagkiklaim na nakakita ay maging bulag. So yan po yung aking tinutukoy kanina, nabanggit ko kanina yung double predestination. Kasi we are predestined to light, no, to eternal life, but there are people who are also predestined to eternal damnations. And these people are wise in their own estimation. Dahil nag-claim sila na hindi blind, ibig sabihin, iniisip nila sa sarili na matalino sila. And si Isaias ay nagbanggit tungkol sa bagay na yan. Ang sabi although galing sa Diyos, inihayag lamang ni Isaias. Ang sabi sa Isaiah 5, verse 21, woe to those who are wise in their own eyes and prudent in their own sight. So ginamit woe. Yung who is, hindi po yung pang natataboy ka ng hayop, hindi po. Yung who is W-O-E. Pagtatagalin po yan, aba, sa aba. Ito po ay kung ang isang pagkaraniwang tao mong salita, ito po isang parang curse. Sapagkat yung pong who ay nangangahulugan ng judgment ay paparating sa kanila. Sabi doon sa isang dictionary, yung who ay marami siya binigay dito, pero great sorrow or distress, sadness, unhappiness, desolation, depression, gloom, or things that cause sorrow or distress, troubles, problem, trial, catastrophe, calamity, adversity, affliction. So yun po yung mga disaster. Yan po yung ibig sabihin ng woe. Kaya sinabing woe to those who are wise in their own eyes and prudent in their own sight. Ibig sabihin, sila po ay nasa kahabag-habag na kalagayan dahil doon sa hindi magandang kasasapitan nila. Pero, ang hamon po sa atin na ito, we should still have concern and the duty to pray for the well-being of the damned. Kahit na merong gantong tao, kasi parang nabibigay ito ng indikasyon. Sino ba yung predestined to eternal damnation? Kung ang pagbabasihan natin, kaya sinasabi ng Biblia, di malinaw na, ay mga nagmamagaling, ayaw makinig. Itinuturo man tama, binabahagi mong salita ng Diyos, pero ayaw niyang pasinin. Nasabi siya, alam ko na yan. Yan po indikasyon ng mga predestined to eternal damnation. So these people see no distinction between good and evil. Destruction soon follow. So, madali po para sa kanila na sabihin na, wala namang pwedeng mag-decide kung alin talaga ang tama o mali. At kapag sila gumagawa ng mga excuses sa kanilang mga gawain, ay binibreakdown nila yung distinction between right and wrong. So, if people do not take God's word, what I mean is the Bible, as the standard, soon all moral choices become fuzzy. Magiging malabo talaga kung alin ba yung tama o kung mali kung hindi mo pagbabatayan ang Biblia. So, without God, they are headed for a breakdown and much suffering. Pero, hindi po para sila kondinahin natin. Kundi magdalang habag tayo para sa kanila. Ang isang magandang case natin is Apostle Paul. Apostle Paul grieves the demise of his relatives. Ang sabi niya sa Romans 9, 2 hanggang 3, sa New Living Translation, ang sabi niya ganito, my heart is filled with bitter sorrow and unending grief for my people, my Jewish brothers and sisters. I would be willing to be forever cursed, cut off from Christ, if that would save them. So makita mo yung intensity ng pagdadalang habag, ng pagkaawa sa alam niyang kasasapitan ng kanyang mga kamag-anak ng mga Hudyo. And kahit siguro yung immediate na relative niya or kasambahay, mga kapatid na lalaki at babae. Kaya ito ay nag-iwan sa atin ng pamubulay. How concerned are you for those who don't know Christ?
Handa ka ba na i-sacrifice ang iyong time, ang iyong money, ang iyong energy, or comfort, and even safety to see them come to faith in Jesus? I just pray na you are most willing. Ang pangalawa is, people who are spiritually blind and would receive spiritual sight. Sabi sa John 9:4-1, Jesus said to them, if you were blind, you would have no sin. But now you say, we see. Therefore, your sin remains. Yung mga Pariseo ang kausap ng Panginoon, they had good physical vision naman. But they were blind spiritually. Yung beggar, physically blind siya, and spiritually blind, so double blindness, no? Yet both his eyes and heart were opened. Bakit? Ito po yung token of physical and spiritual regeneration as a demonstration of how God works in the elect. Yung manifestation ng spiritual regeneration, yung po ipinakita ng beggar na yun. Una, he listened to the word. Pangalawa, he believed the word. Pangatlo, he obeyed the word. And pang-apat, he experienced the grace of God. Paano natin mahiwatiin yung pang-apat na yun? Because the beggar admitted his need. And he received both physical and spiritual sight. So to those who remained open and recognized how sin had truly blinded them from knowing the truth, God gave spiritual understanding and insight. But take note, it is also the work of God that people would realize their pitiful condition and the acceptance of His works. What I'd like to point out is that the Lord Jesus is the light to those who are predestined to eternal life. Siya po ang liwanag doon sa mga itinalaga sa buhay na walang hanggan. Ang sabi ng Panginoon sa John 12:46, I have come as a light into the world, that whoever believes in me should not abide in darkness. Again, nais ko ipaalala, alin ba yung word na tinutukoy? Yung word na tinutukoy, dalawa po yun. Kaya yung mga mananampalataya, sila po spiritually blind dati, pero sila ay naliwanagan dahil dumating ang liwanag sa kanila, sila rin po tinutukoy na word. Kaya depende po yan sa sense. No? Bilang illustration, alam niyo po ba kung paano ang mata ay nakakakita? So meron po yan na 6 na proseso para makakita ang mata. Pero una is, light enters the eye. Light passes through the cornea, the clear front of the eye, then the cornea bends the light so it can pass through the pupil. Number 2, pupil adjusts to the amount of light. Number 3, or third, lens focuses light. So lens focuses the light onto the retina. And sa pang-apat, retina converts light to electrical signals. And pang-5, optic nerve transmits signals. And pang-6, brain interprets signals. And most often than not, into images. So, doon pa lang makita mo na kapag wala yung essential factor, hindi yan magtutuloy-tuloy. Hindi yan makakakita. Ano ba yung una? Yung una is, light enters the eye. So, pag hindi pumasok yung light doon sa eye, hindi makakita. Kaya nga sa gabi, hindi nakakita kasi walang liwanag doon. At ganyan in-illustrate sa spiritual situation, sa spiritual condition ng tao. Kung wala si Kristo, walang liwanag sa tao. Ang tao ay namumuhay sa kadiliman. Kaya kinakailangan ang pagdating ni Kristo dito sa mundo para mag-alis ang tao sa spiritual na kabulagan. It is a biblical fact that there are people who are predestined to become God's children. Mabasa mo po sa Ephesians 1:5. So, para po sa kanila, doon sa mundong sinasabi, sila yung isang tinutukoy doon sa predestined to become God's children. At yun naman kanina, yung binanggit ko na mundong tumutukoy naman doon sa mga tao na hindi maliliwanagan ni Kristo. Ang tawag doon sa predestined to become God's children, tinatawag sila ng Panginoon na my little children. Tinawag din silang my little children ni John. No? Which means, they must be treated with special care. Di ba? Ang bata, ibaba, pag sinabing my little children, yung salitang my, talagang nandun yung napapahiwatig na ikaw ay pagkandili. Little, ay parang nandun na kaisipan na ito dapat ingatan kasi maliit. No? My little children. So, with special care. Pero, ibig lang sabihin na merong deep concern para doon sa mga anak ng Diyos, sa mga Kristiyano, sa mga mananampalataya. And paano dapat tayo magkakaroon ng ganong pagtrato sa ating kapwa mananampalataya na predestined to eternal life, predestined to become God's children? The Bible says that the love of God has been poured out in our hearts. Ang mga mananampalataya, merong pag-ibig ng Diyos sa kanilang mga puso. Definite, pag-ibig ng Diyos. Kasi yung pag-ibig ng tao, iba po yun sa pag-ibig ng Diyos.
Ang exercise natin, hindi yung pag-ibig na nanggagaling sa ating pagiging tao lang, kundi exercise natin yung love of God. So we can exercise God's love to God's children sa ating kapwa mananampalataya. And one of the characteristics of that kind of love is that it does not bear grudge. That is, it does not record of wrongdoings. Ang sabi sa 1 Corinthians 13:4-5, love is patient and kind. Love is not jealous or boastful or proud or rude. Sa 5, sabi dito, it does not demand its own way. It is not irritable and it keeps no record of being wrong. So sa madaling salita, hindi siya mainisin, hindi siya mapagtanim, hindi siya nagtatanim ng kabigatan o sama ng loob. Hindi siya, kumbaga, kung ma-open siya, nagli itong nawawala. Hindi niya ito pinapanatili sa kanyang puso. Pag gano'n, na ang iyong kaso, pag gano'n ang iyong pakiramdam sa iyong kapwa, you do not keep record of being wrong, taglay-taglay mo at na-exercise mo yung pag-ibig ng Diyos. So, when mistakes are made, love overlooks them and allows believers to continue to serve with the gifts God has given them. Bakit kakaiba? Bakit sinasabi natin yun yung God's love, or love of God? Because God does not keep a record of believers wrong. Ang sabi sa 2 Corinthians chapter 5, verse 19, sa New Living Translation na ito, for God was in Christ, reconciling the world to Himself, no longer counting people's sins against them. And He gave us this wonderful message of reconciliation. You see? Kaya bilang hamon sa atin, we still have the duty to bring the good news to the elect of God. Ang sabi ni Paul sa 2 Timothy chapter 2, verse 10, sa ESV version ay ganito, therefore, I endure everything for the sake of the elect, that they also may obtain the salvation that is in Christ Jesus with eternal glory. So here, Paul was referring to those elect ones who had not yet believed. No? Sabi niya, I endure everything for the sake of the elect, that they also may obtain the salvation that is in Christ Jesus with eternal glory. So tinutukoy niya, yung mapapangaralan pa lang, mapapahayagan pa lang ng Ebanghelyo. Pero doon sa gawain na ito, sa actuation na yan, ay naranasan ng Apostle Paul ang suffering. But Christian sufferings may also create opportunities for others to learn about Christ. Sa kaso ni Paul, he could confidently endure everything knowing that God remained in control. And most likely, gano'n naman, Paul meant that bringing the gospel to unbelievers creates opposition. Merong hardships, merong suffering, and this Paul was willing to face because the salvation of others was at stake. Although Paul experienced very real pain as he spread the gospel, nakapokus po siya dun sa resulta ng sufferings. Others were finding salvation in Christ. Doon po yung resulta nun. And Paul makes no claim to know who the elect are. For him, their identification falls under the sovereignty of God. At para kay Paul, God authored salvation and commissioned him to spread the gospel, to spread the word. And God knows who will respond. Tiyak na tiyak po ni Paul yung layunin ng Diyos, that he was willing to suffer to see that salvation realized. Kaya, ang apila po sa atin ay, make it our aim to continue to be among who spread God's message of salvation to others. Kabahagi tayo ng mga iba pang mga evangelical churches. Kaya nga merong tinatawag na ministerial. Kagaya niyan, nakaabot tayo doon sa Brooks Point. May ministerial po doon at may mga evangelical churches din doon. Kaya nagko-courtesy din tayo doon sa kanila. Dahil tumutuwang tayo sa kanila. Pag hindi natin sila sasangguliin, kami tayo may kiisa doon sa isang gawain, ay ano po yun? Hindi po yun maganda sa ethics, no? Sa tinatawag natin pastoral ethics. At kung may magsasabi sa kanila na kami na ang bahala na magpapatuloy ng sinimulan mong gawain dito, or baka tayo mismo, ay pag nakilala tayo na taga roon, na pwede natin na ipasabalikat niya, ay hindi po naman masama yun ngayong commendable na gawain. Dahil tayo pare-parehong naghahayag ng mensahe ng pagliligtas ng Panginoon. And as a conclusion, the gospel is for all people. And we have the duty to bring it to them without prejudice. Yan po yung ating prinsipyo. Na nakuha din natin sa sinabi ng ating Panginoong Kristo at mga inilatag ni Apostol Pablo bilang sugo ng Panginoon. Ang sabi sa Matthew 9:13, sa King James Version, sa 21st edition, ang sabi ito, but go ye learn what this means. I will have mercy and not sacrifice. For I am not come to call the righteous, but sinners to repentance. Ang Panginoon Kristo, ang sabi niya, hindi na matutuloy ang pinuntahan ko rito eh. Hindi sila ang pinunta ko rito. Ang pinunta ko rito, para tawagin ang mga makasalanan sa pagsisisi. And although sinasabi natin, yung world ay composed of spiritually blinded, pero eventually ay
nagkaiba ng patutunguhan sapagkat yung isang bahagi ay nakakita at yung isang bahagi ay nanatili sa kanilang kabulagan. Pero, iisa lang po sila sa identification. Ano po? Sinners. At ang sinners ang pinunta dito ng Panginoon. Kaya, sabi natin without prejudice kasi pare-pareho lang talaga. We are all sinners. Elect and non-elect to salvation. Maging si Apostle Paul, nasabi sa 2 Timothy 4, 1-2, I charge thee therefore before God and the Lord Jesus Christ, who shall judge the quick and the dead at his appearing in his kingdom. Preach the word, be instant in season and out of season, reprove, rebuke, exhort, with all long suffering and doctrine. So, pinahayag na rito kung sino ang Panginoong Yesus. Siya po ay ang hahatol sa mga buhay at mga patay sa kanyang muling pagdating at isa piring, sabi dito, yung second coming yun, and his kingdom. Okay? So, sa pangalan, o in the authority, or in the person of God and Lord Jesus as judge, we must preach the word. Gaano man ito kahirap para sa atin, we preach the word. Sa anumang panahon, we preach the word. Kahit yun na lang. Ama naming Diyos, kami po ay muli ay kumikilala sa inyong kataasan na kayo ay aming Panginoon na dapat namin paglingkuran. Kaya naman Panginoon, naway ang ministeryo ng paghahayag ng magandang balita ay maibilang sa amin bilang isang paglilingkod sa inyo. At naway magawa namin ito ng tapat, may pagsusumigasig, gano'n man ito kahirap, sa tulong at kapangyarihan ng banal na Espiritu. Sa pangalan ng Panginoong Kristo. Amen.